Magandang umaga po sa ating muli lahat, mga kapatid. So, this is a very short message from Luke chapter 19. So, siguro po kilala niyo si Zacchaeus. Okay, the title of this message is all about I want to know you more, or I want to know more about Jesus. So, we have a song that more about Jesus, hindi po ba? And then, all things are ready and come to the feast. Okay, so, naalala niyo po ba yung siguro yung mga bata pa kayo, sinusulat natin, no? What is your favorite color? So, what is your height? What is your favorite food? Okay, yun po na, what is your waistline? So, yung mga tanong po na yun, tumutukoy sa kung gaano natin gustong kilalanin ang isang tao. Hindi po ba? So, paano ba natin nalalaman ang mga bagay na ito? So, kagaya sa ating Panginoong Jesucristo, paano ba natin siya makikilala? So, iyan po yung ating pag-uusapan sa oras na ito. Yung mga hakbang tungo sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang teksto na gagamitin po natin ay sa Luke chapter 19 verses 1 to 6. The story of Zacchaeus. So, unang puntos, kilalanin ang sarili. Basahin po natin sa Luke chapter 19 verses 2 and 3. At ang pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya ay pandak. At tumakbo siya sa unuhan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya ay magdaraan sa dakong iyon. So, alam po natin, no? Kilalanin muna natin ang ating sarili. We know na lahat tayo ay may kanya-kanyang kasalanan. So, kung babasahin po natin sa Romans chapter 3, verse 23. Romans chapter 3, verse 23. Ganito po ang nasasulat. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, gaya ni Zacchaeus, isang maniningil ng buwis. So, sa panahon po iyon, ang mga maniningil ng buwis sa panahon ay mandaraya sapagkat nilalamangan po nila ang kanilang kapwa. Okay, kung mababasa po natin. So, sumisingil sila ng sobra sa itinakda. Iyon ang kasalanan niya bilang isang tao. At tayo din, may kanya-kanya tayong kasalanan. Okay? So, ano naman po ang kanyang kahinaan? Ang kahinaan niya is maliit si Zacchaeus. Yun po yung kanyang kahinaan. Okay? So, kung mapapansin natin sa talata, sa sobrang dami ay hindi niya makita si Jesus. Marahil tumalo na siya o itinulak ang mga nasa harapan niya upang makalapit lamang kay Jesus. Ngunit, hindi ito naging sapat. So, parang sa buhay natin, para tayong si Zacchaeus, punong-puno tayo ng kasalanan. Sa simpleng galaw, salita, titig, at haplos, mga kapatid, tayo ay nagkakasala. Okay? So, what are sins? Or what is a sin? So, we have two kinds of sin. So, sinasabi natin, or sinasabi sa Biblia, now we have the sin of commission and the sin of omission. Okay, sin of commission. Ito po yung mga bagay na hindi mo dapat ginawa, ngunit ginagawa mo. Halimbawa po, sabi sa Biblia, sa Romans chapter 13, verse 13.
Magsilakad tayong mainhin, gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. So, magsilakad daw tayong mahinhin, gaya ng sa araw, mga kapatid. Malinaw na nakasulat sa Biblia na huwag tayong, sabi dito, maglalasing. Ngunit marami pa rin naglalasing. Hindi naman ipinagbabawal ang, sabi dito, yung pag-inom. Okay? Kasi ito noong unang panahon po mga kapatid, is, yung alak is for medicine. Okay? Kasi sa panahon natin ngayon, yung alak ay ginagawang libangan. It is not for medicine, pero ito ay ginagawang bisyo ng mga tao. Okay? So, ganito din po mga kapatid, tuwing uminom, kailan ba maraming umiinom? Okay? Tuwing, sabi nga nila, sa atin, di ba, wala po tayong Pasko. Okay? So, karamihan. Diyan. Tuwing may mga event. Okay? Birthday. Okay? New Year. Okay? Tinatawag nilang Christmas sa mga Catholic. Okay? So, sa Jesus, mga kapatid, siya dapat yung ating kinikilala. Okay? Gaya din po ng ating Bible study kanina. Okay? Isa pa lamang iyan sa ating mga kasalanan. Okay, mga kapatid? So, marami pang iba. So, the second sin is the sin of omission. Ito yung mga bagay na dapat ay ginawa mo, ngunit hindi mo ginawa. Okay? Sa Matthew